Bilang na ang araw at makita na natin ang pagbabalik sa court ng superstar ng Memphis Grizzlies na si Ja Morant. Currently, ang Memphis ay naghihingalo sa standing. Team chemistry still a work in progress. Injured players, ilan lang yan sa mga problema ng team. Pero ang tulong ay parating na. Kaya pa bang iangat ni Ja Morant ang Grizzlies sa pagkakalubog nito sa standing? Sa tingin ko ay kaya pa naman. Pero bago ko ipaliwanag kung bakit kaya pa na makapasok sa play-in ang Memphis Grizzlies, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa channel. Papasko na naman. Baka naman, isang subscribe lang para merry ang Christmas. Let's go. Huwag nating kalimutan na si Ja ay isa sa magagaling na player sa NBA. We're talking about the MVP contender last season, and the Memphis Grizzlies are heavily dependent kay Ja Morant. But worth to mention, ang mga talo nila, may mga laro na natambakan sila, may mga laban na close game lang. Kung susuriin natin, if Ja Morant played those games, the result might be different. All the games I've seen, the Grizzlies are highly competitive. Silat pa nga nila ang Clippers with James Harden playing together with the Big Three. There's no denying that Ja Morant is the heart and soul of the team. At siya din ang closer ng team. As I mentioned kanina, the result of those games would have been different. To give us a better understanding kung bakit si Ja Morant ang heart and soul ng team, kailangan nating bumalik ng season 2018-2019. Ang Grizzlies ay isa sa mga worst team sa NBA. Sila rin ang team na may pinakamababang offensive rating. Ang lahat ay nagbago when they drafted Ja Morant, second overall pick ng 2019 draft class. From being one of the worst offensive rating team sa NBA at isa sa mga pinagtatawanan na team, binago lahat ito ni Ja. Fast forward 3 years later, ang team na pinagtatawanan ay naging second highest scoring team sa NBA at naging playoff contender pa. At yan ang nagpapatunay kung gaano kahalaga si Ja sa Grizzlies. The impact that he gave ay langit at lupa ang diferensya. Kaya sa tingin ko, kaya pa ibangon ni Ja ang team sa pagkakalubog nito sa standing. And what a story kung magagawa niya ito. Mala Hollywood, di ba? May 57 games pa naman at 7 out ang Grizzlies para sa play-in tournament. With the help of Jared Jackson Jr. na may average na 20.8 points, 5.8 rebounds per game, shooting 43% from the field. Si Desmond Bain na may average na 24 points, 4.3 rebounds, 5.3 assists, shooting 46.9% from the field. At Marcus Smart na makakatulong din sa opensa at depensa pagbalik niya sa kanyang injury. Pwede pa talaga at posible na makabulag pa ang Grizzlies. That is why I'm not going to write them off. This is going to be a very exciting 57 games para kay Ja Morant at sa Memphis Grizzlies. Kaya I will give you an update every week sa progress nila. Panigurado ako si Ja Morant will go all out at magiging ganado to every game para maiangat ang kanyang team. Ayan muna sa ngayon. Make sure to subscribe sa Ibalita Sports. Sundan natin ang progress ng Memphis Grizzlies kung ano ang mangyayari at the end of the season. Thank you for watching once again. This is Ray.